Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Ilang tsuper, kumalma matapos hindi muling napasama sa listahan ng special payout ng 5,000 pesos na ayuda. Yan ang MBC TV Network News ni Arnold Herrera. 5,000 piso na sana, naging bato pa. Excited mang pumila, mabilis ding nabura ang ngiti sa mukha ng ilang mga tsuper sa Maynila na muling hindi nakatanggap ng ayuda matapos hindi mapabilang sa ikalawang pagkakataon ang kanilang pangalan sa lista ng Social Welfare Department. Reklamo ni Jay, isa sa mga tsuper na pumila sa Special Payout Assistance ng DSWD sa isang covered court sa Barangay 377 kaninang umaga. Una na raw silang nakapagsumite ng mga hinihinging dokumento ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Pero ang nangyari, mano-mano pa rin silang in-encode sa database matapos tila pagpasapasahan. Sa listahan. Marami po, alam po kung mga ko, puro wala po yan. Tawagan daw kami, tapos, ay kung ngayon, wala pa rin yung pangalan. Nagpunta rin ako doon, dinerify ko. Sila, in-encode ngayon, pangalan namin. Isa lamang si Jay sa nasa 100 mga tsuper na biyaheng Santa Ana Quiapo na muling hindi nakapasok sa listahan ng DSWD kahit pa dumaan na sa verifikasyon ng departamento. Problemado man sa panibagong aberya, mayroon din namang ilan na bagaman pasok sa listahan ay naharang din dahil sa kulang na letras sa pangalan. Gaya ng tsuper na si Amiseto Madriaga na may rutang MC Recto. Sa lisensya nyo, nakalagay, Aniseto, sa lisensya nyo. Tapos, yung nakalista doon sa lista ng LTFRB sa DSWD, Amiseto nakalagay. Ganito rin ang hinaing ng nasa 40 tsuper sa lungsod naman ng Makati na muling hindi napabilang sa listahan ng makatatanggap ng ayuda. May tsuper din na bigla na lang umanong hindi tumugma sa listahan ang kanilang isinumiteng pangalan. Kung sa Maynila, nagkulang ang letra. Sa Makati naman, ay nadagdagan ang pangalan. Halimbawa, pagko sa Jay ang pangalan niya, siyempre, dinagta na ngayon ng SOM sa naging Jason. So, problem na naman. Paliwanag na LTFRB, posibleng nagkaroon ng problema sa database. Kaya ang payo nila, sumalang na lang sa online registration. Tuloy naman hanggang sa Biyernes, April 19, ang special payouts para sa mga hindi nakapag-claim o karagdagang benepisyaryo na dumaan sa pagsusuri ng DSWD. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Chinese Ambassador, nag-courtesy call kay Executive Secretary Recto sa Malacanang energy situation, kasama sa napag-usapan. Nag-courtesy call kay Executive Secretary Ralph Recto si Chinese Ambassador to the Philippines He Jingquan. Sa pagkikita ng dalawa ay napag-usapan ang relasyon ng Pilipinas at ng China, gayon din ang pagpapatuloy ng dialogo na naglalayong mapalakas pa ang bilateral relations. Kasama din sa natalakay ng dalawa ang patungkol sa turismo, people-to-people exchange, mas marami pang direct flight sa Pilipinas patungong China, pati ang paglaban sa transnational crimes at overall economic relations ay napag-usapan, gayon din ang patungkol sa kasalukuyang energy situation. Nagpahayag din kapwa sina Recto at Jing sa isa't isa ng pagsuporta sa ASEAN chairship ng Pilipinas at ng chairmanship naman ng China sa APEC 2026. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.